For the last part of the conic section, we have hyperbola. To generate a hyperbola, so the plane daw must intersect both pieces ng cone. And then, yung plane daw na pang-cut natin must be perpendicular sa dalawang bases. So, ito yung itsura niya. And then, kapag nagka tayo ng ganyang way, so ito magiging figure niya. So, para siyang payu na pares. Or pa ganito. And then, paano nga ba malalaman kung isang equation is hyperbola or hindi? So, yan. So, we can say that the equation is hyperbola kung A is not equal to C, and then at the same time, A and C has different signs. Yeah. For example, so meron tayong 2x squared minus 3y squared plus 44x plus 7y plus 4 is equals to 0. So, yan. As you can see, yung A natin is equal sa 2. And then, yung C is equal sa negative 3. So, yan. So, una, hindi sila equal. And then, next, they have different signs. So, therefore, itong equation na ito is equation sa ng hyperbola. Based on the definition, so hyperbola is a locus of points such that its difference from 2 points is constant. So, parang ano lang siya, kabaliktaran lang ni ellipse. So, kasi di ba kay ellipse, yung summation ng distance from this focus and then focus na to, so ito yung point natin. So, yung summation ng distance na to, and then ito, is constant. So, dito naman, yung difference naman nila is constant naman. Case number 1, meron tayong hyperbola na kung saan ang center is nasa origin. So, for the first property ng hyperbola, meron tayong center. So, like ellipse, meron din si hyperbola. So, let's say, yung center niya is nasa origin. So, for the next property, meron tayong foci pa din. So, ito din fixed points in the hyperbola. So, like ellipse, di ba meron siyang foci? When you say foci, maraming focus or dalawang focus. So, yan. So, dito meron tayong focus number 1 pa din and then focus number 2. And then, like kay ellipse, yung distance from center papuntang focus is designated by C pa din. And then, syempre, yung coordinates ng focus natin is C, 0, and then negative C, 0. Where C square is equals to A square plus B square. So, yun guys, baka kayo marito kasi sa ellipse meron din tayong ganyang formula. Pero, kung papansin nyo mabuti, sa ellipse kasi, yung C square is equal sa A square minus B square. And then, ito yung coordinates niya. Tama naman. And then, let's say, ito yung ano natin, yung hyperbola natin. And then, maglet tayo ng point, which is point P. From that point, so ito din yung distance from focus number 1 papuntang point P. And ito naman yung distance from focus 2 papuntang point P. So, pag pinag-minus daw natin sila is hindi natin alam. Yan, syempre, hindi natin alam kung gano'ng kalayo. Pero guys, kasi ang concept ng hyperbola ganito. So, let's say, sabihin natin ito ay 7, and then ito ay 3. So, dapat kapag naghanap tayo ng panibagong point, so sabihin ito ay 6. So, ilan dapat, or gano'n dapat ito kahaba? So, ganito. So, kasi diba yung difference daw nila from 2 points is constant. Meaning, yung difference is hindi nagbabago. So, yan. Hanapin natin yung difference ng point na to, or ng line segment na to. So, meron tayong 7 minus 3 is equals to 4. So, ibig sabihin, kung hindi nagbabago yung difference, so dapat ang sagot pa rin neto is 4 pa din. So, yan. And then, ito yung 6. So, dapat, gano'ng kahaba to? Itong line segment na to. So, dapat 2. No? So, kasi, di ba, hindi dapat magbago yung difference nila. Ibig lang sabihin nun, so, kahit saan point ka pumunta dito, kung ito yung sagot nila, 4, so dapat yung sagot din nito minus ito is 4 pa din. So, yun ang ibig sabihin ni hyperbola. Let's say we have point T. So, dito siya. So, pag pinag-minus mo daw itong dalawang distance na to is hindi pa rin natin alam kung gaano kahaba. Pero ang alam natin, yung sagot nila is equal. Yan. Malalaman natin kung gaano ba kahaba talaga yung difference nila. Next property ni hyperbola, meron tayong tinatawag na transverse axis. Ito daw yung line segment that joins the vertices of the hyperbola. So, nasan ba yung vertices ng hyperbola? So, di ba ito yun? Yan. Ito yung mga vertices ng hyperbola. And then, kung yan yung vertices, so, nasa yung line segment na sinasabi dito. So, syempre, ito yun. Let's say na yung distance from the center papuntang isang vertex is A. So, therefore, ang endpoints niya is A, 0, and then negative A, 0.
And for the length, so kung A, isang haba na yon, so dapat siya ay 2A. Tama, di ba? So ito ay A. So dapat ito ay A din. So A plus A is 2A. So kaya siya naging 2A. Next property, meron tayong tinatawag na conjugate axis. So ito din line segment na kung saan perpendicular sa transverse axis. And it must pass through the center. So nasan kaya yun? So yan, dito siya banda. And let's say na yung distance from center papuntang isang endpoint is B. So therefore, ang coordinates niya is 0, B, and then 0, negative B. And then for the length, so same lang din. So B plus B is 2B. Yan, balik tayo dun sa natin, sa equation natin. So let's say na ito yung point T. So andito siya banda sa negative A, 0. So nasa isang vertex yung point natin. So ayan, ito yung kulay pula. And then sabihin natin, ito yung distance from focus 1 papuntang T, and then ito yung distance from T papuntang focus 2. Based on our equation, so yung difference daw ng line segment na yan is equal sa length ng transverse axis. So paano naging equal siya, sir, dun sa length ng transverse axis? Yan. Ulitin ko yung expression natin. So yung pag minag-minus mo daw to, haba na to, dito is equal daw sa length ng transverse axis. So paano naging equal yun? So ito, ang gawin natin, i-project natin si transverse axis. So nasan mo si transverse axis? Diba ito yon? Yan, i-project natin sa baba. So ito ganito siya kahaba. And then i-project naman natin si ito. So diba ito yon? And then ayan. Kung titingnan mabuti, ito na lang yung sobra natin, diba? From vertex na to papunta dito sa focus. Tama, diba? So ito na lang yung kailangan natin ibawas. Pero diba, ibabawas naman talaga natin to. Itong focus 1 or length ng focus 1 papuntang T. So ito yun. So ganito siya haba. So do you think, guys, kapag binawas natin to, ganito kahaba, dito is ganito daw kahaba? Okay. So let's say ganito. So diba kung titingnan mabuti, ganito na lang yung haba na sobra natin, diba? And then ito, vertex na to papuntang focus number 2 is equal saan? From T papuntang focus number 1. So ibig sabihin, kapag binanis natin to, dito is equal sa ganito kahaba. Pero diba yung length ng transverse axis is equal sa 2A. Therefore, yung difference ng length ng f sub 1 papuntang T and then length ng f sub 2 to T is equal sa positive and negative 2A. So paano naging negative and positive 2A yun? Kasi kung titingnan mabuti, so yung f sub 1 to T is ito yun. Ito yung equation na yun. And then yung f sub 2 to T, so ito naman yun, kahaba. So sino mas mahaba? Di ba yung pang minus? Ano ba mangyari kapag mas malaki yung pang minus? So let's say 2 minus 5, ang sagot niya ay negative 3. Tama, di ba? So negative values lahat ang magiging sagot mo kapag andito yung point na hinahanap mo sa left side ng hyperbola. Pero kapag nasa kabila naman tayo, baliktad. Sino mas mahaba? So sabihin natin ito yung point. Yan, ito yung f sub 1 papuntang point na to, and then ito yung papuntang point na to. So sino mas mahaba, yung pang minus o yung yung ma-minusan? Di ba mas mahaba yung ma-minusan? So sabihin natin v to. So f sub 1 v minus f sub 2 v. So ang sagot niya ay laging positive. Kasi laging mas mahaba yung ma-minusan mo kaysa sa pang minus. Also, kung yun ang difference nilang dalawa, so ibig sabihin, yung difference din ni f sub 1 to p and then f sub 2 to p is equal din sa negative and positive 2a. From this concept, ito equation na na-derive natin. So, meron tayong x square over e square minus y square over b square is equals to 1. Hindi na natin pinahita yung derivation, pero tatandaan na kapag ganito yung formula, so ito yung standard form ng hyperbola kapag ang center is nasa origin. Next property is meron tayong lateral recta. So ito yung line segment kung saan perpendicular sa
transverse axis, and at the same time, it passes through the foci. So, nasan kaya yun? So, yan. Ito yung lateral recta. 1 and then 2. And then, endpoints nila. So, yan. Hanapin na lang natin mamaya. So, yung gamit yung technique natin. And then, yung length is equal lang sa 2b square over a. And next, for the eccentricity, so it describes how round or how stretched the hyperbola is. So, same lang din yung equation kay ellipse. So, meron tayong e is equals to c over a. For the last property of hyperbola, meron tayong asymptotes. So, ito yung line na kung saan it seems to intersect with hyperbola. Para makuha natin sa asymptotes, ang gawin natin, mag-drawing tayo ng line na kung saan kasing haba ni conjugate axis. And then, next naman, kasing haba naman ni transverse axis. Bali, ito na yung ating asymptotes. So, ito yung una, or line 1, and then ito yung line 2. So, para mahanap yung equation ni L1, gumamit na lang tayo ng 2.4. Bakit? Kasi given na tayong dalawang point eh. Meron tayong origin, and then pangalawa, meron tayong K. Point K, or ang coordinate niya is A, B. So, therefore, yan, makuha na agad natin yung equation nila. So, using 2.4, so, ang y sub 1 natin is, sabihin natin itong origin na to, and then x sub 1 is c, 0 pa din. So, kaya siya naging ganyan. And then, to simplify further, so y is equals to bx over a. Same process lang din na para mahanap si L2. Ano nga ba malalaman kung isang hyperbola is oriented horizontally o vertically? Let's say na yung a square, ito yung denominator ng positive term. And then, yung b square naman, ito naman yung denominator ng negative term. Kasi, kung horizontal ng hyperbola, so dapat yung x term niya is positive. And kapag vertical naman, so yung x term naman niya is negative. For example, meron tayong equation na x square over 9 minus y square over 36 is equals to 1. So ano yan? Horizontal or vertical? So siya ay horizontal kasi yung x square yung positive. Tama, di ba? And then yung a square natin is equal saan? So nasa ba yung ano natin? Positive term natin. Di ba yung x? So, ibig sabihin, yung nasa baba ng x, yun yung a square natin. Nagets ba? And then next, meron tayong y square over 16 minus x square over 25 is equals to 1. So, yung x term natin is negative. Ibig sabihin lang nun, no, na vertical siya. And then, ano ba yung ano natin? Yung a natin. Yung a natin ay ano? Equal sa, or a square equal saan? Sa 16. Bakit sa 16? Kasi, di ba siya yung positive term. Ito yung positive term eh. And then, ano ba yung denominator ng positive term? Diba 16? So, therefore, a square is equals to 16. And then, b square naman equals sa 25. And then, ito, no, yung hyperbola is oriented vertically. Next case is meron naman tayong hyperbola na kung saan yung kanyang center is wala sa origin. For the horizontal hyperbola, meron tayong ganito equation. Meron tayong x minus a square over a square minus y minus k square over b square is equals to 1. So, yan. So, diba kung positive to or plus to, so ito ay automatically equation ni ellipse kapag horizontal. And then kapag vertical naman, so ganito lang siya. Yan, parang nagkapalit lang itong dalawang to. So, ito, yan, dito naman siya, no? And then ito, dito naman siya. Okay, example number 1. So, graph the conic habang an equation of 9x square minus 4y square plus 36x minus 16y minus 16 is equals to 0. So, una natin gagawin is i-transform muna natin sa gantong form. Kasi, di ba, hindi natin ma-extract si a, b, h, k dun sa equation na yan or sa form na yan. So, yan. I-copy muna natin sa equation and then, next na gagawin is i-group natin yung same variables. Meron tayong 9x square plus 36x. And then, meron naman tayong negative 4y square minus 16y is equals to 16. So, transpose na lang natin si 16 sa right equation, sa right side na equation. Next is i-factor out natin si 9 sa term na to, and then si negative 4 no, sa term naman na to. So, asya naging ganun yan. Next is by completing the square, yan, ganito. So, magiging 9 tapos x square plus 4x and then, ano, 4 over 2 square. So, magiging plus 4. And then, minus 4 times y square plus 4y. And then, plus, ano, so 4 ulit over 2. Yan, square is equals to 4. And then, is equals to 16.
And then syempre kapag nag-add ka dito ng 4, so dapat dito din. And then kung papansinin niyo, meron tayong multiplier sa labas, so include natin siya dito. And then plus, ano pang in-add natin dito? Yan, 4 din, di ba? And then meron siyang multiplier na negative 4. So yan, kaya siya naging ganito. And to simplify further, yan. So itong x square plus 4x plus 4 is naging ganito lang. So x plus 2 square. And then yung y square plus 4y plus 4. So naging ganito lang siya. Y plus 2 square. And then ito, yan, 16 plus or minus 16, yan, 0 na lang. So 9 times 4 is 36. So kaya siya naging 36. So kamukha niya na ba yung form natin? Medyo malapit na, no? Pero dapat kasi yung right equation mo or right side ng equation is equal sa 1. So paano gagawin natin? Ang gawin natin, multiply both sides by 1 over 36. After the operation, magiging ganito, no? So nagkaroon to ng 36 na denominator and then ito 36 din. Pero ito is ma-simplify mo pa to, which is magiging ano to, 9. And then ito din pala, magiging ito 1, ito 1, and then ito ay magiging 4. So kasi magiging ganito, no? So therefore, tapos na tayo. So yan, ito na yung form niya. Pinaka-instruction kasi is graph the conic. So hindi pa tayo tapos talaga. After transforming the equation, so yan, ready na tayo, no, para makuha yung properties ng hyperbola. So first, hanapin natin yung center. So based sa equation natin na na-transform, so ano ba yung center natin? So yan, equal daw siya sa negative 2 and then negative 2, comma negative 2. So paano nangyari yun? So yan, center, tapos ito yung h, and then ito yung k. Ano ba yung h natin? Diba? Ito. And then yung k naman, ito. So dahil positive sila parehas, kaya siya naging negative. So center, nasa negative 2, comma negative 2. So kaya siya naging ganyan. So next property is meron tayong transverse axis. Diba kay transverse axis, ang concern natin na variable is si a square. So nasan kaya si a square dito sa equation natin? Kung titingnan natin mabuti, so diba ito yung positive term, itong part na to, no? So ibig sabihin, yung 4 yung a square. So yan, a square is equals to 4, and then when a square is equals to 4, a na lang is equal sa 2 units. And yung length niya equal saan? Sa 2a. So 2a or 2 times 2 is equals to 4. And for the coordinates na endpoints, so paano kaya ito nakuha? Sige, try natin yung ating technique. So diba nagsimula tayo sa center, which is negative 2, comma negative 2. So kapag na-move tayo ng ganito, pakanan and then pakaliwa, ano bang magagalaw? Yung x o yung y? Diba yung x? So gawin natin, yung a, itapat natin sa x. So meron tayong negative 2, tapos a, is negative 2. So dito muna tayo, no, sa kanan na part. So dahil pakanan siya, so plus. And then yung a natin kasi is equal sa 2. So ano mangyari dyan? So negative 2 plus 2 is equal sa 0. And then, yan, negative 2 na lang to. So yan, tama naman. And for the left part na focus, so dahil pakaliwa siya, so negative na lang to. Negative 2 minus 2 magiging negative 4, comma negative 2. So ito yun. For the next property, meron tayong conjugate axis. So ano naman concern natin dito? Diba si b square? So ang b square natin ay c na lang. Ayan, c9 na lang. So b square is equals to 9. And then therefore, yung b natin is equal sa 3 units na lang. And yung length niya ay equal saan? Sa 2b, or 2 times b is equals to 6. And for the endpoints, so same lang din yung technique. So palabasin natin to. So yan, nagsimula tayo sa center, which is negative 2, comma negative 2. And then mag-move tayo ng pababa at pataas. So ibig sabihin, ang magagalaw mo ay si y. So itapat natin sino? Si b, no? Sa y. So negative 2, tapos negative 2, and then b. So dahil pataas to, so plus or addition. And then yung b natin equal saan nga? Sa 3. So na magiging coordinates na ito? So ito magiging negative 2, comma negative or positive 1. Okay, tama naman. And then next is pababa naman siya. So magiging to? Minus, no? Or
subtraction. So, ano magiging coordinates natin? So, magiging negative 2, negative 5. So, yan. And next property, meron tayong tinatawag na foci. So, di ba, para makuha yung foci natin sa hyperbola, so meron tayong c square is equals to a square plus b square. Dahil meron na naman tayong value in a square tsaka si b square, so yan, substitute na lang. So, magiging si c square. So, c square is equals to 4 plus 9 or 30 na lang. And then, para makuha na lang si c, so square root both sides, kaya magiging c is equals to 3.61 units. Ibig sabihin lang na yung distance from center papuntang foci or focus ay 3.61 units. So, ito yung magiging coordinates daw niya. And then, using our technique, yan, palabasin natin siya. So, meron tayo negative 2, negative 2. And then, dahil mag-move ka sa x. Tama, di ba? So, itapat natin si c kay x. Magiging yan? Negative 2 tapos c, tapos negative 2. So, dahil pa kanan to, so plus to. And then, ang sin natin na equal saan? 3.61. So, magiging to? Itong coordinates natin. Magiging yan. So, pag pinag-add natin to magiging 1.61, negative 2. Tama ba? Okay. And next, kapag pakaliwa naman, so, yan, minus lang, no? So, magiging yung coordinates? Magiging negative 5.61, negative 2. So, yan. Tama naman. Next property is lateral recta. So, para mahanap yung endpoints niya, so, ito. So, yung length daw niya is 2b square over a. So, ibig sabihin nun, so, yung buong to, yung haba nito is 2b square over a. Or b sa natin, sa given, so, yan ay 9 units or 9 units kahaba. And then, yung endpoints niya ay So, ibig sabihin lang nito, yan, b square over a, yan, tatandaan to, itong b square over a, ito yon, ganito siya kahaba, So, mag-move ka ng b square over a, mula dito sa focus, number 1, papunta dito. And then, b square over a, papunta dito. So, yan, try natin. So, b sa, natin, sa given natin, yung b square natin equal sa 3 square, and then, yung a is equal sa 2. And then, kapag sinimplify mo siya, magiging 4.5. And ibig sabihin lang nun na yung mula focus papuntang endpoint na to is nag-move ka ng 4.5 units. And then ito din, 4.5 units din to. So para makuha nga yun ulit, yan, ito lang yung formula na gagamitin. And then yan. So try natin palabasin itong mga endpoints na to. So di ba ito, coordinates na ito? Di ba dito tayo mag-start, Meron tayong negative 5.61, negative 2. Yan. Isulat natin yung coordinates na yan. Dito. 5.61, negative 2. So, saan ka ba mag-move? Sa x o sa y? Di ba sa y? So, itapat natin sino? Itong part na to, sa y. 0.61, tapos negative 2. And then, itong b square over a. So, ano bang value nito? Di ba meron tayong 4.5? And then, dahil pataas siya, so, plus. Kaya magiging yan? Magiging negative 5.61, negative 2.5. So, nasan kaya to? Or positive pala to, Positive 2.5. So, ito yun. And the next is yung baba naman. So, dapat, ito daw yun, Magiging value niya. So, dahil pababa lang siya, gawin lang natin, minus, So, magiging yan? Magiging negative 5.61, yan, 6, or 2, negative 2 minus 4.5 is negative 6.5. So, yan, tama naman. And then, para sa coordinates naman na to, so, try nyo na lang din dito, So, ano bang i-move nyo dyan? Yan, 4.5 pa din, pero saan ka mag-start? Imbis na dito, imbis na dito, syempre, dito. Kasi ito yung coordinates na ito, ng focus. Huwag nyo gagawin na dito ka mag-start sa center, Hindi kayo mag-start sa center, kundi sa focus, kapag hinahanap ang lateral recta. After makuha ng mga coordinates na endpoints natin sa lateral recta,
So, ibig sabihin lang nun, magagraph na natin si hyperbola. For the next property, meron tayong eccentricity. So, E is equals to C over A lang. So, C natin equals sa square root ng 13 and then yung A is equals to 2. So, therefore, yung E natin is equals to 1.8028. So, wala siyang unit talaga. For the last property of the hyperbola, which is asymptote, yan. So, para manap yung equation ng lines na yan, so ito yung equation na gagamitin natin. So, paano ba malalaman kung positive slope ba or negative slope ang gagamitin? Kapag ang line mo kasi is pahiga pa kanan or paturo pa kanan, so ang slope lagi niyan ay positive. So, katulad nito, no? So, ito ay paturo pa kanan or pahiga pa kanan. And then, kapag pakaliwa naman, so, for example, ito, so paturo siya pakaliwa o kaya pahiga pakaliwa. So, negative slope ang gagamitin natin. So, ibig sabihin lang nun, kapag positive slope, meron tayong B over A. Kapag negative slope naman, negative B over A lang. Try natin yung formula. So, meron tayong Y minus K. So, ang K natin is equal saan? Diba ang center natin equal sa HK, which is ang center natin is negative 2, negative 2. So, therefore, minus ano to? Minus negative 2 is equal sa B over A, which is ang B natin equal sa 3. And then, A is equal sa 2. And then, X minus negative 2. So, to simplify, magiging ano yan? Y plus 2 is equals to 3 over 2. Tapos, X plus 2. So, kaya siya magiging ganito, ano? And then, for the negative slope naman, so, ganun lang din. Yan. And next step, para makuha natin equation is, yan, simplify na lang. So, para ma-simplify ito, magiging ano? So, multiply natin both sides by 2 para mala yung fraction sa right equation. And then, distribute na lang yung mga ano, nasa labas. And then, yan. Iyan na natin sa ano, general form. And for the next ano, line naman, so, same lang din yung method. Example number 2 naman tayo, no? So, find the equation of the conic which yung center niya daw is nasa negative 2, 2. Yung vertex naman niya is nasa 4, 2 and then focus at 6, 2. So, di ba medyo tricky yung tanong, pero ganito. So, i-plot muna natin yung mga points para mag-gets natin kung anong ano ba siya, conic section ba siya. Ang gawin natin, i-plot muna natin yung mga given points. So, si center daw ay nasa negative 2, 2. Yun, nandito siya. And then, si vertex naman is nasa 4, 2 and then focus at 6, 2. So, yan. So, kung titingin mabuti, anong type ng conic section yan? Parabola ba? Ellipse? O hyperbola? So, una, hindi siya parabola kasi meron siyang center di ba? Next, ellipse ba siya? Yan, tingnan natin. So, di ba kasi sa ellipse, ganito. Meron kang center. And then, sumunod kay center is meron tayong focus. And then, after ni focus, meron tayong vertex. Yan. I-labelan natin. So, sino bang una kay ellipse? Di ba si focus? And then, sunod si vertex. So, ibig sabihin, hindi siya ellipse. So, therefore, ano yan? Siya ay points ng hyperbola. Based on our observation, so, yung vertex comes before the focus. And those points are collinear horizontally. So, therefore, these points are part of the horizontal hyperbola. So, diba ito yung formula ng horizontal hyperbola natin? Yan. I-recall natin, guys, na diba yung instruction is find the equation. So, yan. So, ibig sabihin, medyo malapit na tayo, pero, ano, wala pa tayong value ng h, k, a square, tsaka b square. Tingin nyo kaya, based sa given natin, makuha na kaya natin itong mga variable na to. So, yan. Try natin. So, yung h and then k, meron na ba? Okay, meron na. Kasi ito yung center. And then yung a, meron na ba? Yan, meron na. Ito yung, diba, distance from C, papuntang vertex. And then yung b square. So, nasan ba yun? Yung b square. Or yung b. Diba ito yung b? So, paano kaya yun? Wala tayong b. So, kung tatandaan natin, diba meron tayong ganitong equation. So, meron tayong c square is equals to a square plus b square. So, para mahanap na lang si b, so, ang gawin natin, yan, i-transpose na natin si a square sa kabila. So, kaya siya naging ganito. And b sa given natin yan, i-substitute na natin yung mga values. So, c is equals to 8. And then,
a is equal to 6. So, paano naging equal ba to sa 6? And ito naging equal sa 8. So, ganito. So, di ba ito yung a? Yung distance from center papuntang vertex. And then, kung bibilangan natin yung distance nila, so, ganito lang. So, pwede naman to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, yung 8 naman, or yung c, so, paano siya nahanap? So, bilangan na lang din natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero paano kaya kung sobrang haba niya na? Sabihin natin negative 200 to. Ito naman is negative positive 450 pala. So, hindi na siya ganun kadaling bilangin. So, pinakamadaling way is using distance formula na lang. No? Kapag medyo malaki na. Pero kung kaya naman bilangin pa, so bilangin na lang. Para mas mabilis pa. And then, based natin, yung c natin equal sa 8. So, tama naman. And then, yung a is equal sa 6. Yan. To simplify further, so, b natin equal saan? Sa square root ng 28. And then, after nun, di ba, kung titingnan natin mabuti, given na tayo ng h, k, a, tsaka yung b. So, ang gawin na lang natin, isubstitute na lang natin sa equation yung values. So, going back sa equation, so, magiging ano yan? Magiging x. So, yung ano natin, yung h natin is equal sa negative 2. And then, yung k equal sa 2. So, yan. Ito yun. So, x minus negative 2. And then, over a square, which is ang a is 6. O, 6 square. Magiging y minus k natin ay 2. So, minus 2 square. Yan. Square pala to. And then, ito magiging square root ng 28. Yan. Square. Is equals to 1. So, to simplify further, siya magiging ganyan. And then, kapag simplify natin, ito magiging ano na lang to. X plus 2 square. And then, ito magiging 36. Tama, di ba? And then, minus. Ito magiging y minus 2 pa din. Square. And then, ito ay 28. Square root ng 28 square. Ay 28 na lang. And equal sa 1. So, kaya siya magiging ganito. And then, to simplify further, kasi di ba, meron tayong 36 and then 28 na denominator. So, para mano natin yan, mawala yung mga denominator natin. So, ang gawin natin, i-multiply natin sila sa least common denominator nila. So, ano bang least common denominator nila? Di ba, meron tayong 36 and 28. So, bakit naging 36 and 28? Or 26 times 38? So, kasi ganito, Kung ang denominator mo is somewhat ganito lang, kababa, so sabihin natin 2. Yan, 3 over 4. So, di ba, ang least common denominator ng 2, tsaka 4 is 4 lang. Tama, di ba? So, para ma-simplify siya. So, pag tinapos natin siya ng 4, magiging ano yan? So, 4 times 1 half, magiging 2. Tapos, eto, magiging 3 na lang. Yan. Whole number na sila. Kasi ang pinaka-focus natin dito or main goal natin dito is maging whole number na lang to, So, yan. Ang gawin natin, dahil sobrang laki na ng natin, denominator natin, hindi na natin ganun kadaling makuha yung least common denominator. So, ang gawin na lang natin is, 36 times 28. So, kapag times natin to, dito, so parang ganito. Parang hindi malito. Magiging ganito, So, x plus 2 square over 36. Siyempre, ang mangyari, makancel tong 36 and then ito. So, matitira na lang is 28, And then, ganoon naman sa kabila. Ang makancel naman is si 28. And then, magiging multiply nyo is si 36. So, kaya siya magiging ganito. Yan. So, kaya naging multiplier niya is 28 and then ito ay 36. And then, syempre, kapag times mo yung 36 and then 28 sa 1, so magiging ano yan? 1,008. And to simplify further, ang gawin natin, i-distribute natin yung exponent. So, pag dinistribute natin yung exponent, magiging ano yan? X square plus 4x plus 4. And then, ito naman, kapag distribute natin, magiging y square minus 4y plus 4. And then, para ma-simplify pa, so, ang gawin natin, i-distribute natin tong 28 dito, sa term na to, So, 28 times ito, times ito, times ito. Di ba ganun ang distribution?
or distributive property. So, siya maging ganito. And then, to simplify further, no, meron tayong term na pwedeng pagsamahin or i-combine. So, ito, no. Tsaka, ang gawin na lang natin, yan, using general formula, so, ituloy natin siya doon, which is, meron tayong a square, ax square, plus cy square, plus e, or dx, plus ey, is equals to, or plus f, is equals to 0. So, yan, i-ano natin sa ganyang form, no. So, kaya siya naging ganito. So, yung 36y square, inusod lang natin dito. And then, yung 12x, yan, dito lang siya. And then, yung 144y. So, ito yon. And then, pinag-combine lang natin yung 112 tsaka yung negative 144. So, kaya siya naging negative 32. So, yan. Medyo, ito na yung ano niya, form niya. Kaso nga lang, hindi pa 0 yung right equation. Kaya, ang gawin natin, i-transpose natin, no, itong 1008 na to. So, pag transpose natin, ito magiging ano yan? Negative 32, tapos minus negative 8, 1008. And then, kapag sinimplify pa natin, magiging ano yan? Negative 1040. So, therefore, ang magiging pinaka-equation natin is, yan, 28x square minus 36y square plus 112x plus 144y minus 1040 is equal to 0.